Dalian mo dyan. Putulin mo yung pilapil para pumasok dyan ang tubig at nang makasipsip naman ng tubig yung palayan natin. Itay, pwede namang bukas na natin gawin to. Bakit naman kung kailang gabi saka pa tayong magpapatubig? Sabay, natutuyot na ang lupa ng ating sakahan. Paano tayo makakaani ng maganda kung walang tubig na masisipsip ang mga tanim natin na palay? Tingnan mo nga natutuyo na yung mga dahon nila pero wala pa silang bunga. Ay, ikaw naman kasi mula nung mag-asawa ka, naging iba na ang takbo ng utak mo. Itay, kahit naman may asawa na ako hindi ko naman nakakalimutang tumulong sa inyo. Kahit naman meron na akong ibang trabaho kapag may pagkakataon ay tumutulong naman ako sa pagsasaka kagaya ngayon. Talagang minalas na ang pagsasaka ko mula nung mag-asawa ka. Ewan ko ba kung bakit palagi na lang mahina ang ani. Ang malas talaga. Itay, nagkataon lang po yun. Itay, merong malaking aso na papalapit sa atin. Nagugutom na ako. Pagkain. Kailangan ko ng pagkain. Kayong dalawa ang kailangan ko. Aswang yan, Miguel. Tumakbo ka na. Lumayo ka sa kanya. Aswang! Naku po! Tumakbo na tayo, Itay! Dali! Hindi ka makakatakas sa akin, tanda. Ikaw ang gagawin kong hapunan. Bitawan mo ako. Walang iya ka. Wag! Itay! Itay! Tumakbo ka na, Miguel. Humingi ka ng tulong. Maraming klase ng kaibigan. May mabait, may masama, may matapang, may duwag, may matalino at may bobo. Pero ang nakakatakot na maging kaibigan ay yung tuso na kayang isakripisyo ang lahat para lang sa pansariling kapakanan. Nasabi ko po ang mga bagay na yan dahil nangyari po yan sa aking buhay. Ako nga po pala si Miguel. Tubong Sibuna, Guimaras. Isang OFW na hindi nakatapos ng kontrata dahil sa isang hindi magandang karanasan na hindi ko makakalimutan. Dahil dito, nasasangkot dito ang mga aswang. Ito po ay nangyari nung ako'y 30 anyos pa lamang. Kung tutuusin ay ayaw ko na sanang alalahanin ang pangyayaring iyon. Pero nang marinig ko ang mga kwento ng ating mga kababayan sa inyong channel, ay naisip ko din na i-share ang aking karanasan para maging aware naman ang ating mga kababayan na tama ang kasabihang maraming pwedeng maging kaibigan, pero bihira lang ang tunay at magiging tapat sa'yo hanggang dulo. Mga kaibigan, naniniwala ba kayo sa madalas sabihin ng mga matatanda na walang ibang sumisira sa bakal kundi ang sariling kalawang? Tulong! Saklalo! Tulungan niyo kami! Oh, anong nangyari sa'yo, Miguel? Bakit ka sumisigaw? Inay! Tulungan natin si Itay! Sinalakay siya ng aswang! Diyos ko, huwag niyo pong pabayaan ang balay ko. Saang lugar? Doon po sa aming palayan. Doon kami sinalakay ng aswang. Tayo na po! Baka kung ano na ang nangyari kay Itay. Tayo na, mga kasama. Tulungan natin si paring Artemio. Kasama ko ang aking biyanan na kapitana ng aming baryo. Pati na rin ang mga barangay tanod pabalik sa lugar kung saan ko iniwanan si Itay. Pero pagdating namin doon, pala at asaron na lang ang aming nakita. Napansin din agad ng mga kasama ko ang mga nasirang palay na halatang nagkaroon ng paglalaban doon. Gamit ang malalakas na ilaw ay nakita namin ang mga patak ng dugo. Kaya naman nanilumo akong napaupo. Hinaplos ko ng daliri ang mga dugo sa pilapil at tuluyang bumuhos ang aking luha. Ang Itay ko! Tiyak na tinangay ng aswang kahit ang bangkay niya. Napakasama ng aswang na yon. Kumalat kayong lahat. Hanapin sila sa paligid. Baka hindi pa nakalalayo ang aswang. Kailangan nating mabawi kahit ang bangkay ni paring Artemio.
Tama kayo, inay. Kailangan natin silang makita. Kasalanan ko to eh. Iniwan ko siya. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Hindi pa naman tayo nakatitiyak kung patay na nga ang itay mo. Malay mo eh, baka nakatakbo din siya na kagaya mo. Sa ibang direksyon lang siya nakarating nang hinabol siya ng aswang. Sa bagay nga po. Baka nga buhay pa siya. Tayo na mga kasama. Hanapin natin ang itay ko. Magdalawang grupo tayo. Ang iba ay sumama kay Miguel at ang iba ay sa akin. Magkita tayo sa duluhan ha, doon sa kakahuyan. Sige po, inay. Tayo na mga kasama. Bago kami umalis sa lugar na yon ay dinampot ko ang pala. Mahigpit ang hawak ko doon. Nainis ako sa aking sarili dahil pinabayaan ko si Itay. Kung hindi lang sana ako umalis, sana ay alam ko kung ano ang nangyari sa kanya. Sana ay hindi kami nagkahiwalay. Kaya habang hinahanap namin siya ay panay ang dasal ko na sana ay ligtas siya kung saan man siya nakarating. Tuloy-tuloy naming tinahak ang dulo ng aming palayan hanggang sa makarating sa lugar na sinabi ng aking biyanan. Itay! Itay, nasan ka? Naririnig mo ba ako? Paring Artemio! Nasaan ka ba? Nandito na kami para tulungan ka. Lumabas ka na pare. Huwag ka nang matakot. Wala na ang aswang. Mukhang hindi po dito tumakbo si Itay. Dapat ay lumabas na siya kung nandito siya at naririnig tayo. Humanda kayong lahat. Papasukin natin ang kakahuyan. Baka sa lugar na yan tumakbo si paring Artemio. Ang walang hiyang aswang na yun. Humanda siya sa akin kapag nakita ko siya. Huwag tayo maghiwa-hiwalay para hindi magkaroon ng pagkakataon ng aswang na sumalakay. Tama nga ang hinala niyo, inay. Nandito nga ang aswang. Ganyan ang angil niya nang makita namin kanina. Humanda kayong lahat, patraidor kung sumalakay ang aswang. Kaya magsiingat tayong lahat. Inay, makakaya bang tablan ng mga hawak nating sandatang aswang? Oo naman. Kahit anong matulis sa sandata ay tatablan sila. Yun nga lang, hindi sila basta mamamatay kung hindi sila mapupuruhan sa puso. Alam na yan ng ating mga kasama. Oh, eto ang sibat. Ito ang gamitin mo. Sige po, inay. Salamat. Umanda sa akin ang aswang na ito. Di nga nagtagal, ay nakarinig kami ng mga kaluskos sa paligid. Nagkilusan din ang mga matataas na damo sa paligid ng malalaking kahoy na naroon. Kaya naman lalong naging alerto ang lahat. Kaya nga lang, ay napakabilis kumilos ng aswang na nasaan yung malaking aso. Kaya nang unang magpakita iyon ay dinamba kami. Kaagad namang nakailag ang lahat kaya muling nagtago ang aswang sa makakapal na damuhan. Natahimik muli ang paligid. Kaya naman nagdikit-dikit na kami. Magkatalikod para makita ang kahit anong direksyong maaaring pagmula ng aswang. Sakaling sumalakay ito ulit. Nasa direksyong ito ang aswang. Ayan na siya. Umanda ka ngayon sa akin. Walang hiya ka. Sige, lapit! Yeah! Nasa pool mo siya, Miguel. Mga kasama, may sugat na ang aswang. Huwag niyo nang bigyan ng pagkakataong makalaban. Sa puso at sa ulo ang dapat nating puntiryahin. Tapusin natin ang walang hiya na yan. Nasukol ka rin naming halimaw ka. Hindi ka na makatatakas ngayon. Papatayin kita. Igaganti ko ang aking ama. Katapusan mo na! Sunod-sunod nga ang sibat na tumama sa katawan ng aswang. Isa sa mga kasamahan namin ang dumampot sa pala na binitawan ko. At iyon ang ginamit niya para hampasin sa ulo ang aswang na naging dahilan ng pagkamatay niya. Sinigurado na hindi na siya mabubuhay. Itinarak ko sa dibdib niya ang sibat sa tapat mismo ng kanyang puso. Di nagtagal ay naramdaman namin ang kakaibang hihip ng hangin. Kasunod noon ay unti-unting naging abo ang aswang at tinangay ng malakas na hangin sa kawalan. Hindi na talaga mabubuhay ang aswang na yun. Ay, naiganti mo na rin ang iyong ama. Pero nasa na po kaya si Itay?
Saan na kaya siya nakarating? Kung hindi nga siya napatay ng aswang. Baka naman umuwi na siya sa inyo. Baka naghahanap tayo dito eh. Yun pala, naroon na siya. Sige po, umuwi na tayo. Baka nga po umuwi na siya. Umuwi na nga kami. Una kong pinuntahan ang bahay ni Itay. Sarado pa rin ang pintuan ng bahay niya. Nasa labas ang padlock. Iisa lang ang ibig sabihin nun. Hindi pa siya nakakauwi. Kaya umikot ako sa likuran ng aming bahay. Sumilip ako sa siwang ng bintana sa gawin ng kwarto ni Itay. Madilim ang paligid. Kaya wala rin akong maaninag sa loob. Ipinasya kong umuwi na sa bahay ng aking biyanan. Mula kasi nang ikinasal kami ni Luisa, ay doon na kami nakituloy sa kanila. Doon na kami tumira para matulungan siya ni Inay sa pag-aalaga sa aming anak. Pagkapasok ko pa lang sa bahay, ay kaagad akong sinalubong na Luisa at agad akong niyakap. Ay, mabuti naman at nakauwi ka na. Kanina pa ako nag-aalala sa'yo eh. Nalaman ko kay ina yung nangyari sa inyo ni Itay. Kamusta na siya? Nakauwi na rin ba siya, ha? Wala pa siya sa bahay niya. Nag-aalala na ako sa kanya, Luisa. Hindi ko alam kung buhay pa ba siya o talagang wala na. Pero ang sabi ni Inay, napatay niyo na raw yung aswang na gumagala dito sa atin, di ba? Kung ganun ay, wala ka nang dapat na ipangamba. Tama? Hanggang hindi ko nakikita si Itay ay hindi maaalis ang pangamba sa aking dibdib. Maraming dugo ang nagkalat sa pilapil. Alam ko na sa kanya yun. Naging duwag kasi ako't nataranta. Dapat ay hindi ko siya iniwan. Hindi ko tuloy nalaman kung ano na ang nangyari sa kanya. Magpahinga ka na muna. Bukas pagsikat ng araw, muli nating balikan si Itay. Sasamahan kita sa paghahanap sa kanya. Sige, maglilinis lang muna ako ng aking katawan. Puro putik pa ang aking pae. Mauna ka na sa kwarto at susunod ako pagkatapos ko maglinis ng katawan. Sumang-ayon naman sa akin si Luisa. Kaya naman nagtuloy na ako sa banyo at naglinis ng aking sarili. Nagpalit ako ng damit bago pumasok sa aming kwarto. Tumabi ako kay Luisa pero hindi ko pa rin magawang ipikit ang aking mga mata. Nakatingin lang ako sa kisame ng bahay. Panay ang aking buntong hininga. Nang maramdaman niyo ni Luisa, ay bumaling siya paharap sa akin at yumakap. Hinalikan niya ako sa pisngi. Huwag ka na masyadong mag-alala kay Itay. Sabi nga ni Inay, baka nasa malayong lugar lang siya tumakbo para takasan yung aswang. Bukas uuwi rin siya, natitiyak ko yun. Sana nga ay nakatakas din siya sa aswang na yun. Sana nga ay umuwi na rin siya. Kasi kung hindi siya nakaligtas, hindi ko mapapatawad ang aking sarili kasi naging duwag ako nang iwanan siya. Walang may kagustuhan na mga nangyari. Kaya wag mo sisihin ang sarili mo. Matulog ka na ha? Malalim na ang gabi. Sige, matulog na tayo. Mahimbing na rin ang tulog ng ating anak ko. Oo nga eh. Kanina ikaw ang hinahanap niya hanggang sa makatulog. Ganoon ba? Saglit nga at lilipat ako sa kabila para mayakap ko kayong dalawa. Dahan-dahan lang ha. Baka magising si Junior. Hindi na tayo makakatulog niyan. Oo, ako ang bahala. O kita mo na. Hindi naman siya nagising. Sige na, matulog na tayo. Yayakapin ko kayong dalawa. Dinalaw na rin ako ng anto kaya nakatulog na ako. Habang kayakap ko ang aking mag-ina. 5:00 pa lang ng umaga nang marinig ko na ang pagtilaok ng manok. Kaya kaagad na akong napabalikwas. Nakita ko kasi na bahagya ng nakabukas ang bintana ng aming kwarto. Nakita ko rin na wala na sa higaan si Luisa. Kaya bumangon ako. Nang lumabas ako sa aming kwarto, ay nakita kong nagluluto na siya ng pagkain. Nang pumunta ako sa lamesa at makita niya ako, ay kaagad siya nagtimpla ng kape at ibinigay sa akin. Ang aga mong nagising ah. Bakit nagluluto ka na? Wala naman akong pasok ngayon. Linggo ngayon, di ba?
Oo, alam ko naman yun. Kaya lang nasanay na kasi yung mata ko na kapag ganitong oras, nagigising na. Kaya naluluto na rin ako. Siya nga pala, yung bintana sa kwarto natin, hindi mo na isarang mabuti kagabi. Kapag wala ako dito, siguraduhin mong nakasarang mabuti yon. Mahirap na. Paano naman yung mabubuksan? Maayos ko namang isinara yun bago matulog. Nakabukas nga. Halika, tingnan mo. Teka nga, silipin ko nga. Oh, nakita mo na? Nakabukas siya, di ba? Oo nga, no? Paano yan mabubuksan maayos ko na isara yan kagabi? Bakit ba ang aga-aga bulungan kayo ng bulungan dyan? May bago na naman bang problema? Wala naman po, inay. Yun lang kasing bintana sa aming kwarto. Nakabukas buong magdamag. Nakalimutan yatang isara ni Luisa. Ang sabi ko nga sa'yo, isinara ko yan ng maayos. Hindi ko lang alam ngayon kung bakit nakabukas na yan ng ganyan. Hayaan nyo na kung nakabukas ng bahagya. Mayroon namang bakod na bakal ang ating mga bintana at pintuan. Hindi makakapasok dyan kahit aswang. Ay siya nga pala. Maaga mong puntahan ng itay mo para malaman mo kung nakauwi na siya, ha? Opo, inay. Maya-maya nga lang ay pupunta na ako sa kanya. Hintayin mo na tong niluluto kong almusal, ha? Para madalhan mo siya. Malapit nang maluto yung kanin. Nakaluto naman ako ng daing at itlog saka ginisang kamatis. Teka, hindi ba ang sabi mo kagabi ay sasamahan mo kong puntahan si Itay? Bakit ngayon ay ako na lang ba ang pupunta sa kanya? Kasi baka magising si Junior. Naku, iiyak yun. Sige na Luisa, samahan mo na si Miguel. Ako na ang bahala kay Junior. Linggo naman ngayon kaya mamayang tanghali na ako pupunta sa barangay. Sige po inay, babalik na lang agad kami ni Miguel kapag nakita na namin si Itay. Matapos ngang makapagluto si Luisa, ay kaagad siyang naglagay sa mga lalagyan ng pagkain. Tapos ay inilagay sa basket at saka kami nagpunta sa bahay ni Itay. Nang makarating kami doon ay nakita kong wala pa ring pagbabago sa aming bahay. Nakapadlock pa rin ang pintuan ng bahay. Walang palatandaang umuwi si Itay. Kaya napabuntong hininga na lang ako at tumingin sa paligid ng aming bakuran. Nang matanaw ko ang kubo, kung saan madalas siyang nagpapahinga, ay kaagad ko yung pinuntahan pero wala din siya ron. Nang makita ko ang mahabang itak na nakasabit doon, ay kaagad ko itong kinuha. Kinakabahan ako, Luisa. Wala pa rin si Itay. Baka nga hindi siya nakaligtas sa aswang kagabi. Baka kung saan lang iniwan ng walang hiyang yun ang katawan ni Itay. Saang lugar niyo ba napatay yung aswang kagabi? Doon sa kakahuyan. Sa dulong bahagi ng palayan namin. Kung ganun, bumalik tayo doon. Baka doon lang niya iniwanan yung bangkay ni Itay kung totoo mang hindi siya nakatakas. Tama ka. Kagabi ay madilim kaya hindi namin magalugad ang mga matataas na damuhan doon. Halika na. Pumunta na tayo ron. Parang Miguel, galing ako sa inyo eh. Sabi ni Kapitana Nena, nandito ka raw. Umuwi na bang tatay mo? Hindi pa nga pare. Kaya nga babalik kami ni Luisa doon sa kakahuyan. Magbabaka sakali na makita namin si Itay. Sasama ako pare. Tutulong ako sa paghahanap kay Mang Artemio. Maraming salamat pare. Mula nung mga bata pa tayo hanggang ngayon ay palagi ka pa rin nasa tabi ko kapag kailangan kita. Magkaibigan tayo pare. Kaya hindi kita pwedeng pabayaan. Halika na, hanapin na natin ang tatay mo. Kasama nga namin si Henry nang magpunta kami sa aming palayan. Doon kami unang naghanap kung saan kami nagpapatubig ni Itay. Nang hindi namin siya makita ron, ay nagtuloy na kami sa kakahuyan. Ginalugad namin ang lahat ng mga matataas na damuhan na naroon. Kahit ang paligid ng mga puno ay tiningnan namin. Kahit ang bangkay ni Itay ay hindi namin nakita ron. Lumipas ang mahabang oras. Buong kakahuyan ay nalibot na namin. Nawala na ako ng pag-asa na makikita ko pa kahit ang bangkay ng aking ama. Saan kaya siya dinala ng aswang na yun? Nakakapagtaka lang. Ang ibang aswang ay mga laman loob lang ang kinukuha.
iniiwan ang bangkay ng kanyang biktima. Hindi naman lahat ng aswang pare-pareho, Miguel. May mga aswang na kontento lang sa laman loob ng kanilang biktima. May mga aswang na mas gustong kinakain ng mga patay na tao. Yung iba naman, gustong kinakain ng utak. At meron ding aswang na kinakain kahit ang buong katawan ng kanilang biktima. Ibig mo ba sabihin ay ang aswang na kumakain ng buong katawan ng biktima ang kumuha kay Itay? Maaaring ganun ang nangyari. Pero balita ko nga kanina, napatay nyo na raw yung aswang kagabi. Oo, patay na nga siya. Kung ganun ay malabo na talaga nating makita ang tatay mo. Dahil ang aswang na pwedeng makapagsabi sa'yo kung nasa ng tatay mo ay patay na rin pala. Dapat ay pinaamin nyo na muna sa kanya bago nyo tinuluyan. Hindi ko naisip ang bagay na yung kagabi. Nanaig sa akin ang galit kaya kaagad ko siyang tinapos. Isang malaking pagkakamali ang ginawa mo, pare. Paano na ngayon yan? Para tayong naghahanap ng karayom sa gitna ng buhanginan. Ano nang gagawin natin ngayon, Miguel? Saan natin hahanapin si Itay? Sa mga lugar na malapit dito. Doon sa sapa na kinukunan namin ng patubig sa aming palay. Maghanap tayo ron. Huwag tayong mawala ng pag-asa, Luisa. Sige pare, pati yung mga malalapit na lugar dito puntahan na rin natin. Pero kumain muna tayo. Tanghali na eh. Nagugutom na ako. May dala kaming pagkain sana kay Itay. Pero wala naman siya. Kaya tayo na lang ang kumain. Siya nga naman, paring Henry. Mag-almusal muna tayo. Naku Mare, tapos na akong kumain. Kayo na lang muna. Maglalakad-lakad lang ako doon habang kumakain kayo. Doon na nga kami kumain ni Luisa. Matapos noon ipinagpatuloy namin ang paghahanap kay Itay. Kahit alam kong pagod na rin sa Luisa at paring Henry, ay itinuloy pa rin namin ang paghahanap sa mga lugar na malapit doon. Hanggang sa makita namin ang dugo ang damit ni Itay at tsinelas sa gilid ng sapa. Nangatog ang mga tuhod ko nang lapitan ng duguan niyang damit. Dahan-dahan ko yung dinampot. May mga putol-putol pa nga na bitukang nakita kong nahulog sa dugo ang damit. Kaya tuluyang tumulo na ang aking mga luha. Ang natitirang kaunting pag-asa ko na buhay pa siya ay tuluyan nang nawala. Itay! Itay, patawarin mo ako sa aking karuwagan. Kung naging matapang lang sana ako. Kung hindi kita iniwan nung sabihin mong tumakbo ako, baka hindi nangyari sa iyo ito. Miguel, huwag mo nang sisihin ang sarili mo, ha? Kung hindi ka nakatakbo, baka pareho kayong namatay ni Itay. Ginawa niya yun para iligtas ka. Pero kung pinagtulungan namin ang aswang, baka may pag-asa pa. Paring Miguel, malalakas ang mga aswang. Nagkataon lang na marami kayo kaya nyo napatay yun. Pero kung dalawa lang kayo ni mga Artemio, hindi kayo uubra sa kanya pare. Baka nga ngayon ay iniiyakan ka na rin ni Maring Luisa kung hindi ka nakatakbo at nakahingi ng tulong. Oo nga naman, Miguel. Pinilit mo naman na iligtas siya kagabi eh. Hinahanap ninyo siya pero hindi niyo nakita. At yung aswang na pumatay sa kanya nasa lubong niyo. Naiganti mo na rin siya. Nakakalungkot lang kasing namatay siya na hindi kayo nagkakausap ng maayos. Di sana ay nakita niya kung paano ka naging mabuting asawa para sa akin. Kasi naman si Sheila ang gusto ng Itay mo na mapangasawa mo. Kaya lang ikaw na anak, matikas ang ulo. Kaya ako ang pinakasalan mo. Hindi ko naman kasi gusto si Sheila. Ewan ko nga ba kung bakit gustong gusto siya ng Itay ko para sa akin. Huwag niyo na pag-usapan ng tapos na. Namamahinga na si Mang Artemio. Pare, kung ano man ang ginawa niya, ito lang ang masasabi ko. Kalimutan niyo na ang naging problema kasi wala na siya. Doon na rin namin ibinaon ang mga dugo ang damit ni Itay na kasama ng tsinelas niya. Matapos ay umuwi na kami. Ipinaalam ko sa aking biyanan ang nangyari sa natitiyak kong pagkawala nga ng aking ama. Sa paglipas ng mga araw, ako na ang nagpatuloy na nagpatubig sa palayan ni Itay. Hindi na ako pumasok sa aking trabaho dahil binuhos ko na ang aking panahon sa palayan. Doon na nga ako hinahatiran ng pagkain ni Luisa.
Kanina ko pa napapansin na malayo ang tingin mo Meron ka bang problema? Gusto kong mag-abroad, Luisa. Pagkatapos ng anihan ay mag-a-apply ako sa agency na itinuro sa akin ng dati kong kasama sa trabaho na ngayon ay nasa Saudi na. Bakit naman kailangan mo pang umalis? Ang hirap ng malayo ka sa amin ng anak mo. Kailangan nating makaipon. Paghandaan natin ang paglaki ng ating anak. Gusto kong magkaroon ng sariling bahay. Ayoko na makisuno kina inay habang buhay. Hindi ka naman pinapaalis ng inay ko Siya nga ang may sabi na doon na lang tayo tumira para may kasama siya Pabor din sa akin yun kasi matutulungan niya ako sa pag-aalaga kay Junior. Pero mayroong ka pa ring mga kapatid. Lahat sila ay nagsumikap na magtayo ng sarili nilang bahay. Ayoko naman na sabihin nila na nag-asawa ko pero hindi kita makakayang gawa ng isang bahay. Bahay lang pala ang problema mo E di doon na lang tayo sa inyo. Wala na ang itay mo. Wala nang titira doon. Kailangan pa rin natin ng malaking halaga para matirhan ang bahay namin. Naisangla pala yun ni Itay kay Mang Sinon ng malaking halaga. Kaya ngayong wala na si Itay, pwede na yung kunin ni Mang Sinon. At mababawi natin ang bahay na yun kung maibabalik ang pera niya. Ganun ba? Oo, ganun na nga. At hindi sapat ang aanihin sa bukid na ito para matubos yun. Kaya kailangan ko talagang umalis at magtrabaho sa malayo para makaipon. Ilang taon ka naman magtatrabaho sa Saudi? Kung makakaalis ako, 2 taon ang unang kontrata. Napakatagal naman nun. Parang hindi ko kakayanin na malayo ka ng ganong katagal. Pero, sige. Kung hindi na talaga kita mapipigilan, susuportahan na lang kita. Basta, mangako ka Mangako kang hindi ka magbabago kapag nandun ka na. Bakit naman ako magbabago? Ano bang ikinakatakot mo kung magtrabaho man ako sa abroad? Kasi nabalitaan ko na yung mga OFW karamihan ng pamilya nasisira. Kasi natutokso sila sa ibang babae o kaya naman ibang lalaki. Para din naman sa atin ang gagawin ko, mahal. Huwag lang mag-isip ng ganyan. Magtiwala ka lang sa akin. Mabilis lang ang 2 taon. Kaya pagkatapos ng anihan, ay magpapamedical na ako. Yung aanihin natin ay gagamitin kong pang-placement fee. Mabilis nga ang lumipas ang mga araw. Nang dumating ang anihan ay kami na rin ang gumapas sa mga tanim naming palay. Nang maalis na sa mga uhay ang mga butil ng palay at mailagay sa sako, ay umabot din iyon ng 30 sako. Pero naibenta lang namin sa mababang halaga. Ginamit ko ang pera sa pangpamedikal at makalipas ang ilang araw, ay sinuwerte namang pasado na ako. Ilang linggo lang ang lumipas, ay ipinatawag na ako ng agency dahil may dumating ng visa at kontrata para sa akin. Kaya nagpunta na ako sa bayan. Ang totoo kasi matagal na akong nag-a-apply. Hindi ko lang yun sinabi kay Luisa. Pero ngayon, alam kong magugulat na naman siya. Bakit parang ang bilis naman ang proseso ng papeles mo? Bakit may kontrata ka agad? Mayroon kasing mga trabaho na ready visa kaagad. Kasi urgent hiring. Lalo ngayong maraming mga ipinapatay yung building sa Saudi. Kailangan nila ng mga skilled workers na kagaya ko. Mga ilang linggo ka na lang namin makakasama kung ganun. Inaayos na ng agency ang mga papeles namin. Isang grupo kami na sabay-sabay na aalis. Kapag naihanda na ang lahat, plane ticket na ang kasunod. Talaga bang desidido ka na sa pag-abroad ha, Miguel? Opo, inay. Kayo na sana ang bahala sa aking mag-ina habang wala ako. Abay, oo naman. Hindi ko sila pababayaan. Kaya huwag kang mag-alala. Ipanatag mo ang kalooban mo kapag naroon ka na ha. Saka nandyan naman si Marites na pwede rin makatulong ni Luisa. Salamat po, inay. Panatag ang kalooban ko nang matulog kami ng gabing yon. Pero kinabukasan lang, ay may mga taong pumunta sa bahay namin para maghain ng reklamo na nawawala ang kanilang mga anak na babae. Kagad naman silang sinabihan ni inay na pumunta sa barangay hall at doon magpa-blotter. Nang lumabas ako ng bahay,
ay naabutan ko pa ang mga kababaihang nag-iiyakan habang papalayo sa aming bahay. Ano raw po ang nangyari sa mga anak nila, inay? Abay, hindi raw nagsiuwi kagabi. Kahapon parang umalis at ang sabi raw, mayroon lang pupuntahan na handaan. Pero hindi na nakauwi. Bali 3 babae ang nawawala. Baka naman po may iba lang pinuntahan ng 3 yun. O kaya naman baka sumama sa kanilang mga nobyo. Yun nga din ang iniisip ko eh. Para lang yan nung umalis kayo ni Luisa kasi ayaw sa kanya ng namayapa mong ama. Akala ko nabiktima na si Luisa ng aswang. Ikaw pala nakabiktima sa kanya. Inay naman eh. Bakit napunta na naman sa amin ni Miguel ang usapan? Pinakasalan naman niya ako ah. Baka nga kasi ganun lang din ang nangyari sa 3 dalaga na yun. Baka sabay-sabay na sumama sa kanilang mga nobyo. Kung magkakaganon nga, baka ilang linggo o buwan lang magiging ninang na naman ako sa kasalan. Ganoon nga po ang mangyayari niyan, inay. Halos lahat naman kasi ng ikinasal dito ay kayo ang kinuhang ninang. O sige na, ako'y pupunta na muna sa barangay hall at aasikasuhin ko yung mga kababaryo natin na nawawalan ng mga anak. Sige po inay, mag-iingat kayo. Nang makaalis si Inay, nagpaalam ako kay Luisa na pupunta na muna ako sa bahay ni Itay para alisin sa bahay ang kanyang mga gamit. Nabanggit kasi sa akin ni Mang Zenon na lilipatan na niya ang bahay ni Itay. Nang makarating ako ron, ay kaagad ko ang inilabas sa bahay ang mga kagamitan ni Itay at dinala sa kubo na naroon. Doon ko inilagay ang kanyang mga gamit. Hindi naman kasali sa mga nakasanla kay Mang Zenon ng kubo, kaya hindi niya maaaring pakialaman ang mga bagay na ilalagay ko doon. Pare, balita ako, paalis ka na daw pupuntang Saudi. Oo pare, schedule na lang ng flight ang iniintay ko. Bakit ka paalis? Pwede ka namang dumito na lang at asikasuhin mo ang lupain ng tatay mo. Wala magtatanim dyan kapag wala ka na. Kailangan kong makaipon para sa amin ni Luisa. Gusto ko magkaroon ng bahay o kaya ay matubos ang lupang ito kay Mang Zenon. Pare, kung aasa lang ako sa palayan, hindi kakayanin. Alam mo naman sa pagsasaka, swertihan lang. Minsan pa nga ay talo pa sa puhunan. Kung narito ang tatay mo, hindi yun papayag. Lalo lang sasama ang loob nun dahil ang lahat ng panahon mo na kay Luisa na lang. Yun ang ipinagdaramdam niya sa'yo noong nandito pa siya. Pakiramdam niya pinabayaan mo na siya dahil kay Luisa. Hindi totoo yan pare. Kahit kailan ay hindi ko siya binaliwala. Palagi pa rin akong tumutulong sa kanya. Hindi lang niya matanggap ang asawa ko. Kasi ang gusto niyang maging manugang ay si Sheila. Sabi nga, fathers knows best, pare. Kung si Sheila ang nakatuluyan mo, baka hindi kayo magkakaroon ng samaan ng loob ng tatay mo eh. Kaya lang, matigas din kasi ang ulo mo. Ikaw pare, papakasalan mo ba ang babaeng hindi mo gusto? Magiging maligaya ka ba sa babaeng hindi mo mahal? Kung si Sheila ang pakakasalan ko, oo naman pare. Alam mo naman na noon ko pa gusto ang babaeng yon. Kaso, ikaw lang yata ang nakikita ng mga mata nun. May asawa na ako paring Henry. Mahal ko ang asawa ko, kaya sa'yo na si Sheila. Ligawan mo, tiyak na mapapasagot mo rin yun. Hindi ko alam kung magagawa ko yun. Ay, pare, baka gusto mo ng trabaho, recruit kita. Huwag ka na lang umalis. Recruiter ka na pala ngayon, pare. Maganda yan. Maraming kababaryo natin ang isama mo dyan. Huwag na ako. Malapit na akong umalis eh. Sige, ikaw bahala. Mas maganda siguro tulungan mo na lang ako na ilabas ang mga gamit ni Itay at ilipat dito sa kubo para makalipat na si Mang Zenon. Sumang-ayon naman sa akin si Henry. Pinagtulungan naming ilabas ang lahat ng mga gamit ni Itay at inilipat sa kubo. Matapos na mailipat ang lahat doon, ay isinara ko na ang kubo at umalis na doon. Mabilis ang naging paglipas ng araw hanggang sa dumating na nga ang araw ng aking pag-alis. Inihatid ako ni Luisa sa airport kasama ang aking biyanan. Pagdating ko sa Saudi ay nagtrabaho ako ng maayos. 2 buwan na akong naroon nang makatanggap ako ng sulat mula kay Luisa na nawawala daw ang kapatid niyang si Marites.
pati na rin ang tiyuhin niya na laging tumutulong sa pagbabantay gabi-gabi, ay napatay ng aswang. Mag-aapat na buwan na ako sa Saudi nang muling makatanggap ng telegrama na tanging nakalagay ay, "Uwi ka na, nawawala si Junior." Dahil sa balitang yon, ay umuwi agad ako ng bansa. Miguel, patawarin mo ako. Hindi ko naman gusto na mawala ang anak natin eh. Anong nangyari? Bakit nawawala ang ating anak? Saan siya nagpunta? Nawawala kasi si Marites. Naglabanan siya sa ilog. Hindi na siya nakauwi kaya hinanap namin ni Nainay. Si Junior, binantayan ng Tio Gonzalo. Manghabang oras kaming naghanap. Tapos pagbalik namin, nawawala na si Junior at si Tio Gonzalo. Patay na. Totoo bang sinabi mo sa sulat na aswang ang pumatay kay Tio Gonzalo? Paano mangyayari yun? Ako mismo ang kasama ni na inay nang mapatay namin ang aswang. Oo, totoong aswang ang pumatay sa kanya. Palatandaan ng wasak niyang lalamunan. At wala siyang laman loob nang dumating kami ni Inay kaya natitiyak kong aswang ang dumukot sa ating anak. Ang ibig palang sabihin, meron pang ibang aswang maliban sa aswang na pumatay kay Itay? Mayroon pa ngang ibang aswang maliban dun sa napatay nating Miguel. Mas malala pa ngayon kasi naglipanan na sila tuwing gabi. Siguro nagalit ang mga kamag-anak noong aswang na napatay natin kaya naghihiganti sila sa mga taga rito. Kung natatandaan mo, yung 3 dalagan na wala, mayroong nakakita sa kanila ng mga aswang na din sila. Kung ganun ay marami na palang nangyari dito sa ilang buwan lang akong nawala. Mga walang hiya. Pati ang aking anak ay dinamay nila. Pagbabayaran nila ito ng mahal. Wala kaming tigil sa paghahanap kina Marites at Junior. Pero bigo kami na matagpuan sila. Kapag nakasagupa naman kami ng aswang ay wala kaming magawa kasi mas malalakas sila. Aalis muna ako, Luisa. Inay, kayo na po bahala kay Luisa. Magpapaalam po ulit ako. Mga ilang araw siguro ako mawawala. Kadarating mo lang ah. Aalis ka na naman. Saka pupunta. Mayroon lang akong tao na pupuntahan. Bago ko umuwi ay nalaman ng mga kasama ko doon ang aking problema. At isa sa kanila ay mayroong tiyuhin na magaling na albularyo at pumapatay daw ng aswang. Siya ang pupuntahan ko. Wala na tayong dapat aksayahing oras. Sasama ako sa'yo, Miguel. Tutulungan kita na hanapin ang anak natin. Sa palagay ko ay wala na ang ating anak. Kagaya ni Itay ay pinatay na siya ng aswang. Ang tangi ko na lang magagawa ay iganti siya. Dapat nang puksain ang mga salot na yon. Sige, katulong mo ako sa lahat ng mga pinaplano mo, ha? Mag-iingat kayo, Miguel, Luisa. Pinuntahan nga namin ni Luisa ang address na ibinigay ng aking kasamahan sa Saudi. Nagbiyahe kami papuntang Buena Vista at hinanap doon ang baryo ni Namang Arcadio. Hindi naman siya mahirap hanapin dahil kilalang kilala siya sa kanilang baryo. Dahil isa siyang magaling na albularyo at manunugis ng aswang. Gabi na nang makarating kami sa kanyang bahay. Kahit hindi niya kami kilala, ay pinapasok niya kami sa kanyang bahay nang malaman niya ang nangyayari sa aming baryo. Ang mga walang puso na aswang na yan ay kung saan saang lugar na lumilipat kapag nagigipit na sa lugar na pinagkukutaan nila. Dati ay maraming aswang at mangkukulam dito sa aming lugar. Pero nang dumami na ang mga manunugis at hindi na natatakot sa kanila, ay sila na ang natakot at umalis. Sana po ganun din ang mangyari sa aming lugar. Dumami din sana ang mga taong magkakaroon ng lakas ng loob para labanan sila. Hindi sila mauubos, Ining. Nagagawa nila na madaling makapagpadami ng kakampi. Kapag gusto kanilang maging aswang, ay kakagating ka sa mga parte ng iyong katawan na may malalaking ugat upang doon padaanin ang kanilang kamandag, kagaya ng ugat sa leeg at pulso sa kamay. Ang Itay ko po pinatay nila. Kahit ang laman loob niya ay kinain ng mga walang hiyang yun. Marami pa ang kanilang nabiktima sa aming baryo. Ang aking anak po na 2 taon pa lamang ay kinuha nila. Pinatay ang tiyuhin namin na nagbabantay sa kanya.
Wala silang awa sa mga bata. Gusto nilang kinakain ang mga yon dahil malambot ang laman. Naniniwala rin sila na kapag kumain sila ng bata, ay makakadagdag yon sa panunumbalik ng kanilang kabataan. Kawawa naman pala ang anak natin, Miguel. Malagi mong kamatayang sinapit niya sa mga aswang. Mang Arcadio, kagaya po na sinabi ko, si Nomer na pamangkin nyo ang nagsabi sa akin na humingi ng tulong sa inyo. Turuan niyo po ako kung paano lalabanan ng mga aswang. Gusto kong mahuli ang dumukot at pumatay sa aking anak. Gusto ko ring manumbalik ang katahimikan sa aming lugar. Nararamdaman ko ang masidhimong paghahangad na hadlangan ng mga kampo ng kasamaan na iyon. Gusto ko yan, Miguel. Dahil nakikita ko sa iyo ang aking kabataan. Bibigyan kita ng mga bagay na magagamit mo para labanan sila. Pumasok sa kanyang kwarto si Mang Arcadio. Mayroon siyang kinuha doon. Nang bumalik sa amin ay dala niya ang isang mahabang itak at tirador na ang bala ay mahabang pako na mayroong sima sa pinakatali. Iniabot niya sa akin ang itak. Ibinaba naman niya sa ibabaw ng misitang naroon ang tirador na mayroong bala na palasong yari sa pako. Benditado ang itak na yan. Maniwala ka lang sa kanyang kakayahan at tiyak na hindi mabibigo kapag ginamit mo laban sa mga aswang yan. Kapag sila ay tinamaan niya, magiging tiyak ang kamatayan nila. Ang tirador po na ito, benditado rin po ba ang mga bala niya na yari sa mga habang pako? Hindi yung benditado, Miguel. Pero ang talim ng pako na yan ay ibinabad sa lason, kaya kapag tinamaan sila niyan ay unti-unti silang manghihina at mamamatay. Kapag nakita mo ang aswang, hindi sila lumalaban ng parehas. Hanggang makakaya nilang makatakas ay tatakas sila. At siya ang magandang panghabol sa kanila. Tama nga po kayo. Malakas ang goma ng tirador kaya ang palaso ay lilipad din ng mabilis kapag ginamit sa mga aswang. Ang itak ay magagamit mo lang kung malapit ang aswang. Pero kapag malayo kagaya na sinabi ko, mas kapaki-pakinabang ang tirador, kaya ingatan mo yan. Mas maganda kung gumawa ka pa ng mas maraming bala. Sige po, kapag nakabalik po kami sa amin ay magpapagawa ako ng marami nito para ibigay sa aming mga kasamahan doon. Isang bagay pa ang dapat mong tandaan. Kapag malalakas talaga ang mga kalaban mo o kaya naman ay nakarating ka sa kuta nila, mabisang panlaban ang dugo ng itim na manok. Kaparis niyon ang mga pilak na barya. Isaboy mo yun sa kanila para manghina sila. Iyon pong manok na itim, may makukunan po ako sa aming baryo. Pero ang pilak na barya, wala po akong alam kung kanino kukuha nun. May mga pilak na barya akong ginagamit sa panggagamot. Mga lumang pera yon na inipon ko dahil mabisang panlaban sa mga kampo ng kadiliman, lalo na sa mga aswang. Pahihiramin kita, pero ipangako mong ibabalik mo dahil napakahalaga ng mga yon. Opo, Mang Arcadio. Pangako ibabalik ko po pagkatapos ng problema namin na ito. Salamat po ng marami. Tatanawin po naming malaking utang na loob ito sa inyo. Kapag nagtagumpay po kami, makikita po tayo muli. Doon na kami nagpalipas ng gabi sa bahay ni Mang Arcadio. Kinabukasan, papasikat pa lang ang araw ay nagbiyahe na kami ni Luisa pabalik sa aming lugar. Ilang oras din ang lumipas bago kami nakauwi. Nag-aalala na pala sa amin ang inay pero nang makita kami, ay nakahinga na siya ng maluwag. Sinabi namin sa kanya ang mga bagay na itinuro sa amin ni Mang Arcadio. Kaya nang kausapin namin ang mga tanod ni inay, ay ipinakita namin ang tirador na mayroong bala ng mahabang pako na may sima. Kaagad naman itong ginaya ng ibang mga tanod. Gumawa din sila ng kanilang sariling tirador. Ang iba naman ay kontento na sa sibak at itak nila. Nang hapong yun, ay kinausap namin ang mga kalalakihan.
Kailangan nating maging matapang. Dapat tayong magkaisa na tugisin ang mga aswang na gumagala dito sa atin. Kahit hindi natin sila mapatay na lahat, kahit maitaboy lang natin paalis dito sa ating lugar, ay napakalaking tulong na yon para makatulog tayo ng payapa sa gabi. Tama si Inay. Kung dati natatakot tayo sa kanila, dapat ngayon ay sila na ang matakot sa atin. Dahil kung hindi natin ito gagawin, marami pang mga taga rito na mahal natin sa buhay ang magiging biktima nila. Paring Miguel, kailan ka dumating? Ang bilis mong umuwi ah. Para ka lang namasyal sa Saudi. Oo nga pare. Hindi ko akalain na sa aking pag-alis ay magiging mabilis ang pagdami ng mga aswang dito. Pati ang tiyuhin ko at ang anak ay biniktima nila. Sino pa ang susunod nilang kukunin sa akin? Mapagtanim ng galit ang mga aswang, paring Miguel. Kapag mayroon kang atraso sa kanila, hindi sila titigil hanggang hindi nakakaganti. Parehas lang kami, paring Henry. Marami na di silang atraso sa akin. Kaya hahanapin ko sila isa-isa at papatayin. Pero paring Miguel, hindi mo yata nalalaman kung ano na ang kalagayan ng lugar natin ngayon. Naglipa na ng mga aswang dito. Paano mo silang lalabanan? Hindi naman ako nag-iisa. Lahat ng mga nandito ngayon ay handang tumulong sa akin. Handa rin silang lumaban para sa kapakanan ng kanilang mga mahal sa buhay. Ikaw, paring Henry, handa ka bang tumulong at sumama sa amin? Oo naman, Mare. Ako pa ba? Kaibigan ko kayo, kaya kung ano man ang plano nyo at gagawin nyo, tutulong ako. Mabuti naman kung ganon, paring Henry. Maraming salamat. Sige mga kasama, mamayang gabi magsisimula na tayo na muling magronda. Magkikita-kita tayo mamaya. Nang sumapit nga ang dilim ay nagtipon-tipon na ang mga kalalakihan sa harapan ng aming bahay. Mayroong mga dalang itak at sibat ng karamihan. At ang iba naman ay mga tirador na pako ang bala na kagaya sakit. Kaagad na rin akong nagbihes. Nagsuot ako ng makapal na jacket at sombrero. Nagsukpit din ako ng maliit na bag kung saan doon nakalagay ang bala ng tirador. Itinali ko rin sa aking bewang ang mahabang itak na galing kay Mang Arcadio. Bakit ang tirador ang hawak mo? Hindi mo ba gagamitin yung nabindisyon ng itak na galing kay Mang Arcadio? Kapag nasa malayo ang aswang, hindi magagamit ang itak. Kaya ang bala ng tirador na may laso nang hahabol sa kanila. Ah, tama ka nga. Naiintindihan ko na. Malapit nang kumalat ang dilim. Pero alas 5 pa lang ng hapon papasikat na ang bilog na buwan. Tingnan ninyo, oh. Oo nga, Inay. Bilog na bilog siya, pero mapula ang sikat niya. Kumilos na tayo habang maaga pa. Para kung may binabalak na masama ang aswang, hindi na nila itutuloy kapag nalaman nila na marami na ang nagbabantay. Teka muna, Miguel. Bakit wala pa ang kumparing Henry mo? Baka hindi yun sasama. Baka mayroong ibang lakad yun. Oh, nandito na ako. Kasama ako, pare. Ay, mabuti naman at dumating ka na, paring Henry. Kala namin hindi ka na darating eh. Kapag nangako ako, gagawin ko. Tagal na nating magkakaibigan pero hindi nyo pa rin pala ako lubos na kilala. Minsan kasi marami kang mga lihim na lakad na ikaw lang ang nakakaalam. Lalo na kapag tungkol sa babae. Ikaw talaga, pare, loko ka. Binibisto mo pa ako sa mga nandito. Siya, sige, tama na yung tuksuhan nyo. Umalis na tayo mga kasama. Sumang-ayon naman ang lahat sa sinabi ng inay. Dahil marami kami, hinati namin sa 2 grupo ang mga tao. Ang isang grupo ay pinamunuan ni paring Henry. At ang isang grupo naman ay kami ni na inay ang nagsama-sama. Nagpunta sa unahang bahagi ng baryo ang grupo nila. At kami naman ay sa dulong bahagi ng baryo. Umikot kami kaya nadaanan pa namin ang aming bahay. Napansin namin na nakasilip sa nakabukas na bintana si Mang Zenon. At tiningnan lang kami habang kami ay dumadaan. Kumakalat na ang dilim, Mang Zenon. Isara ninyong mabuti ang inyong pintuan at pintana. Alam niyo naman ang panahon ngayon. Nagkahalat ang mga aswang. Malakas pa pala ang pandinig ni Mang Zenon, Inay. Abay, narinig yung sinabi nyo. Ayun at nagsara na nga ng bintana. Mabuti na nga ang ganun. Kasi nag-iisa lang niyang si Mang Zenon. Wala akong alam na kamag-anak niyan dito. Oo nga po eh.
Masyado rin kasing tahimik ang matanda na yon. Palaging nakakulong sa kanyang bahay kaya walang gaanong kaibigan. Parang sila ng tatay mo ang magkaibigan eh. Kaya sa kanila isanla ni Itay ang bahay mo, di ba? Oo, sabi ni Itay ginagamit niyang pangpuhunan sa palayan ng pera na yon. Kaya nga lang ay palaging mahina ang ani ng palay. Kaya hindi na matubos kay Mang Zeno ang bahay. Parang sumalakay ang aswang sa bahay nila Aling Rosing. Naririnig niyo ba yung sigaw na yon? Tayo na, bilis! Si Rosing nga iyon! Wala na talaga silang takot sa mga taga rito. Kahit alam nilang nagro-ronda tayo, ay talagang hindi nila mapigilan ang pagkahayok nila sa laman. Paligiran natin agad ang bahay nang hindi na makatakas ang aswang. Nang makarating kami sa bahay ni Aling Rosing, ay kaagad kong tinadyakan ang pintuan ng kanilang bahay. Bumungad sa amin ang umiiyak na matanda. Marami siyang sugat sa braso at mukha at mayroon ding kagat sa leeg na kagagawa ng aswang. Nalaman namin na tinangay ng aswang ang kanyang anak na Dalagita. Kaya naman, noon din ay kaagad naming pinuntahan ang direksyong itinuro ni Aling Rosing. Sa likuran niyon ng kanilang bahay kung saan ang bakuran nila ay maraming nakatanim na kawayan. Malakas ang hangin kaya naglalangit-ngitan ang mga puno ng kawayan. Napapatingin kami sa itaas ng puno ng kawayan. Iniisip namin na baka doon nakalambitin ang aswang. Hanggang sa marinig namin ang malakas na pag-iyak ng dalagitang bihag ng aswang. Nasundan namin siya at naabutan. Wala ka ng tatakbuhan. Bitiwan mo na ang dalagitang yan. Napapaligiran ka na namin. Hindi ka pakikinggan ng halimaw na yan. Mga kasama, manda kayo lahat, patayin natin ang aswang! Tama si Luisa. Marahil ay yan din ang dumukot kina Marites at Junior at siya ring pumatay sa inyong tiyuhin. Huwag niyo nang bigyan ng pagkakataong mabuhay. Kung ganoon ay sa'yo ko susubukan ng pamamaraang itinuro ni Mang Arcadio. Tingnan natin kung epektibo talaga. Matigas ang ulo mo, ha? Ayaw mo siyang bitiwan? Naku po, kinagat niya sa leeg yung dalagita bago bitiwan. Miguel, tumakbo na siya palayo. Hangal talaga ang aswang na yun. Dapat lang sa kanya na mamatay ng dahan-dahan para pagsisihan niya ang mga ginawa niya. Tingnan mo ang lason sa palasong pako na ito. Nasa pool mo siya, Miguel. Mga kasama, siguraduhin natin hindi na siya makakatakas pa. Kasunod noon ay ilan pang palaso na yari sa pako ang tumama sa katawan ng aswang. Galing yon sa mga kasamahan namin na ginaya ang aking tirador. Kaagad na tumakbo palayo sa amin ang aswang. Pero hindi na kami nag-alala na makalayo siya dahil malalakas ang lason na nakapit sa mga palasong pako. Lason iyon na ginagamit namin sa mga palay at gulay, pamatay ng mga kulisap at daga. Kaya kapag dumaloy na iyon sa kanyang dugo, ay unti-unti na siyang manghihina at mamamatay. Kaya nga hindi na masyadong nakalayo sa amin ang aswang. Bumagsak siya at nag-aagaw buhay. Yan ang nababagay sa mga hayop na kagaya mo. Mamatay sa pinakamasakit na paraan. Matagal mo pang mararamdaman ang sakit. Unti-unting sisirain ang laso ng iyong katawan. Ay, kawawa naman ang dalagitang pinatay niya. Naging abo na ang aswang na ito. Tama nga si Mang Arcadio. Kapag malayo ang aswang, tirador ang gamitin para madali siyang mapinsala. Teka, nasaan na yung dalagita? Diba dito lang natin siya nakitang bumagsak ng bitawan ng aswang? Pambihira talaga. Lahat ng atensyon natin ay naroon sa aswang na tumakas. Hindi natin naisip na baka mayroon pa siyang kasama. Kumilos na tayong lahat. Baka hindi pa nakalalayo ang aswang na tumangay sa dalagita na yon. Tayo na mga kasama. Ginalugad pa namin ang bawat sulok ng lugar na yon. Pati ang huling palumpo ng mga nagtataas ang kawayan ay pinuntahan namin. Pero hindi na namin nakita ang aswang na kumuha sa dalagita. Kaya naman bumalik kami sa bahay ni Aling Rosing. Nagulat kaming lahat nang makita naming nakahandusay na rin sa Aling Rosing. Wala na rin siyang buhay. Dahil sa dami ng mga malalalim na sugat niya, ay naubusan siya ng dugo. Kaya nang sumikat ang araw ay nalaman ng mga kamag-anak ni Aling Rosing ang nangyari. Kinuha nila ang bangkay nito at inilibing.
Nang makauwi na kami sa aming bahay, ay saka naman dumating si paring Henry. Halika paring Henry, pumasok ka. Sabayan mo kami mag-almusal. At tapos na ako, paring Miguel. Balita ko may nasukol na aswang ng grupo nyo kagabi. Pasensya na kayo hindi na kami nakatulong sa inyo. Hindi namin kaagad nalaman Ayos lang paring Henry. Nabalitaan ko rin na kagabi ay mayroon din kayong nasabat Anong nangyari? Malas kagabi. Masyadong tusong aswang kaya natakasan kami. Ang masakit pa, napatay niya yung si Mang Tano. Kinagat sa liig, kaya kagabi pa'y nag-iiyakan ng pamilya niya. Kaya lang, ngayong kukunin na ng punerarya ang bangkay niya, bigla naman daw nawawala. Nawawala? Paano mawawala ang bangkay niya? Yun ang di natin alam kung bakit nawawala ang bangkay ng mga nakagat at napatay ng aswang. Kagagaling ko lang sa barangay hall. Ganyan din ang reklamo ng mga kamag-anak ni Rosing. Nawawala daw ang kanyang bangkay at hindi nila malaman kung nasaan na. Hindi po kaya kinuha sila ng mga aswang? Umaga nang mawala. Tirik na ang araw. May aswang pa ba na gumagala ng ganitong oras? Nakakapagtaka naman ang mga nangyayaring ito. Lahat ng napatay ng aswang ay nawawala ang bangkay kagaya ni Itay. Iisa lang ang malinaw dyan, paring Miguel. Lahat sila ay kinain na ng mga aswang. Siya nga pala. Kaya ako pumunta dito ay darating na yung kausap ko na mga ngailangan ng maraming tao. Naisip ko na wala ka pang trabaho ngayon kaya gusto kitang isama. Anong klaseng trabaho naman yan, pare? Marami pare. Ikaw na lang ang mamili mamaya kung anong trabaho makakaya mong gawin. Ano, sama ka ba? Sige, mga anong oras ba yan? At saang lugar? Diyan lang sa kabilang baryo. Mamayang 6:00 ng hapon ang usapan namin. May mga nakausap na rin akong sasama galing din sa ibang mga baryo. Babae at lalaki ang kailangan niya. Baka pwede rin ako sumama dyan, Oo naman, wala ka na rin namang aalagaan kaya magtrabaho ka na lang. Hindi pa maganda ang panahon ngayon. Ang hirap kumilos kapag hindi panatag ang kalooban. Alam mo naman yon, paring Henry. Paring Miguel, kapag ang lahat ng panahon mo ay inubos mo sa paghahabol sa mga aswang, walang mangyayari. Magugutom ang pamilya mo. Mas mabuti na ang magtrabaho tayo sa araw at sa gabi naman, doon na lang natin gawin ang tungkol sa mga aswang. Ang mga tao dito sa atin, karamihan ay ayaw nang lumabas kahit araw. Dahil sa mga nangyayaring yan, hindi ko maisip na kahit nasa loob ka na ng bahay at tirik ang araw, papasukin ka pa rin ng mga aswang? Kapitana Nena, yun po ang dahilan kaya nandito tayo para tulungan sila. Pero kung hindi naman tayo magtatrabaho, paano naman ang pang-araw-araw nating pangangailangan? Magugutom tayo niyan. Sige pare, sasama ako sa iyo mamayang hapon. Titingnan ko kung anong trabaho ang pwede sa akin. Ayos pare. O paano? Nakikita tayong mamayang hapon Kung gusto ni Maring Luisa, sumama na din siya. Sige, sasama rin ako. Nang makaalis na si paring Henry ay pumasok na kami ni Luisa sa aming kwarto para magpahinga dahil matindi na rin ang puyat ng nakaraang gabi. At nakadama na kami ng sobrang antok, kaya kaagad din naman kaming nakatulog. Mahabang oras ang lumipas. 3:00 na ng hapon nang kami ay magising. Agad kaming naligo at nagbihis nang maaalala namin ang usapan namin ni na paring Henry. Matapos noon ay nagluto na si Luisa ng aming pagkain dahil ang totoo, hindi pa kami kumakain ng tanghalian. Umawi lang talaga kami ng tulog. Matapos kaming kumain ay dumaan muna kami sa barangay hall para magpaalam kina inay. Nang dumating si Henry, ay umalis na kami at pumunta sa kabilang baryo. Sa bahay ng kausap niya, napansin ko kaagad ang mataas na pader na nakapaligid sa malaking bahay. Dito na ba yung sinasabi mo, paring Henry? Yung kausap mo na magbibigay ng trabaho? Oo pare. Ayan Nakikita nyo ba? Nagdadatingan ng mga iba pa na gustong magtrabaho. Pare, bahay ito nila Sheila, di ba? Oo, paring Miguel. Pero huwag mo nang isipin yon. Ang mahalaga ay magkaroon kayong mag-asawa ng trabaho. Saglit lang Papasok ako sa loob. Kakusapin ko yung naghahanap ng trabahador. Pumila na kayo dyan. Bahay pala to ng babaeng inirereto sa'yo ng itay mo? Oo, kaya umalis na tayo rito.
Ayaw kong magkaroon ng utang na loob sa kanila. Ayaw kong makarinig ng pang-iinsulto. Oo nga. Baka sabihin nila na tinanggihan mo siya noon tapos ngayon, lalapit ka sa kanila para lang humingi ng trabaho. Tayo na. Huwag na nating hintayin na lumabas pa si paring Henry. Baka kasama na si Sheila paglabas. Pwede pa naman ako bumalik sa abroad kapag natapos na ang problemang ito. Kagad na nga kaming umalis na Luisa bago pa man makabalik si paring Henry. Naglakad na lang kami paalis sa lugar na yon. Nagulat kami nang makasalubong namin ang isang pamilyar na babae kasi nahulog ang banda ng itim na nakalagay sa kanyang mukha. Iyon si Aling Rosing. Nagulat din siya nang makita kami. Kaagad niyang ibinalabal sa mukha niya ang banda ng itim at lumakad na palayo. Aling Rosing, buhay pa kayo? Paanong nangyari yun? Patay na kayo nang kunin kayo ng mga kamag-anak niyo, Aling Rosing, di ba? Aling Rosing, huwag kayong tumakbo! May tinatago sa atin si Aling Rosing. Habulin natin siya. Aling Rosing, sandali lang po! Tama ka, Luisa. Baka siya na ang makakasagot sa marami nating katanungan tungkol sa mga nawawalang bangkay na nabiktima ng mga aswang. Tuloy-tuloy na tumakbo si Aling Rosing palayo sa amin. Pero hinabol namin siya hanggang sa madapato. Naglalapitan ko na sana siya para itayo. Galit siyang humarap sa akin. Nanlilisik ang mga mata at umangil. Bahagyang bumuka ang kanyang bibig kung saan lumawit ang mahaba niyang dila. Bago pa ako makabawi, ay itinaas na ni Aling Rosing ang kanyang dalawang kamay. Humaba ang mga kuko niya at kinalmot ako. Mabuti na lang at nakaiwas ako at nakalayo ng bahagya sa kanya. Kaagad namang kumuha ng bato sa Luisa at binato si Aling Rosing. Nang tamaan niyon sa muka, ay tumakbo na ito palayo. Mahalas talaga. Wala tayong dalang armas panglaban sa mga aswang. Namatay na siya dahil sa kagat ng aswang. Ngayong nabuhay siya ay aswang na din. Ngayon ko naisip na tama yung sinabi ni Mang Arcadio sa atin. Kaya hindi na uubos ang aswang. Kahit merong nahuhuli at napapatay dahil madali silang nakakapagparami sa pamamagitan lang ng pagsasali ng kanilang mga kamandag sa mga taong gusto nilang maging kasama nila. Oo, ganun na nga. Pinapatay naman nila at kinakain ng mga taong kinasusuklaman nila kagaya ng ginawa nila kay Itay at sa iba pa. Umuwi na tayo kaagad, Miguel. Malapit nang kumalat ang dilim. Baka meron mang kasamahan niyang si Aling Rosing at tiyak na mahihirapan tayong lumaban sa kanila kung wala tayong armas. Ayan, may papadaang tricycle. Sumakay na tayo para mabilis makalayo sa lugar na ito. Nang makauwi kami, ay kaagad naming sinabi kay Inay ang nalaman tungkol kay Aling Rosing. Dahil doon ay nakita ko ang labis na pag-aalala sa mukha ni Inay. Kaagad siyang sumilip sa bintana namin at tiningnan ng paligid. Tapos ay umupo at muli kaming hinarap. Kung muling nabuhay si Rosing pagkatapos siyang mapatay ng aswang at naging aswang na rin siya, ibig sabihin, ang lahat ng mga nabiktima rito ng aswang na nawala ay kagaya na rin niyang naging aswang sa muli nilang pagkabuhay. Parang gano'n na nga po, Inay. Kung ganun nga ay posible kaya nabuhay pa rin ang kapatid mong si Marites pero ganun na rin siya. Isa na rin siyang aswang. Kung ganun nga ay parang hindi ko siya magagawang patayin kapag nagkita kami. Inay, pwedeng mangyari ang sinasabi niyo. Pero kung isa na nga talaga siyang aswang, wala na tayong magagawa kung hindi ang pigilan siya sa paghahasik nila ng lagim. Ang isa pang nagpapakaba sa akin ay ang pagkatuklas niyo sa lihim na pagkabuhay ni Rosing. Tiyak na hindi kayo titigilan ng mga aswang ngayong nabulgar na sila. Alam po namin yon, Inay. Kaya nga po umuwi na kami kaagad bago pa kami masukol ng mga kasamahan ni Aling Rosing. Wala kasi kaming dala na anumang panlaban sa kanila. Naging pabaya kayo. Muntik na tuloy kayong mapahamak na dalawa. Alam niyo naman na kahit na nga araw ay gumagala ang mga salot na yon. Umalis pa kayo nang walang dalang panlaban sa kanila. Mag-a-apply nga sana kami ng trabaho, Inay. Kaya lang, napakapangit naman tignan kung may dala kaming itak at sibat, diba? Ay, pero nangyari na po eh. Kaya huwag niyo na po kaming sisihin.
Kailangan makausap natin ang mga kasamahan natin. Yak na pagsapit ng gabi, mas magiging magulo. Hindi pumapayag ang mga aswang na mayroong ibang nakaaalam ng lihim nila. Nang kumalat na nga ang dilim ay naging alerto na kaming lahat. Paano nga ay bilog na naman ang buwan. Wala ring tigil ang tahulan ng mga aso. Pagpunta pa nga lang namin sa barangay hall ay pakiramdam namin. Mayroon ng mga sumusunod sa amin. Kaya titigil kami ni Luisa sa paglalakad at lilingon sa paligid. Kapag wala kaming nakita, ay saka naman namin ipagpapatuloy ang paglalakad. Nang makarinig kami ng kaluskos, ay natiyak nga naming mayroong mga sumusunod sa amin. Kaya nilagyan ko na agad ng bala ang hawak kong tirado. Alam kong nasa paligid ka lang. Lumabas ka na at harapin kami. Hindi na kami natatakot sa inyo. Paring Miguel, kalma ka lang. Ako to. Ikaw talaga, paring Henry, ah. Pinakaba mo naman kami. Ako nga ang kinabahan sa inyo eh. Bigla na lang kayong nawala kanina. Hindi ko alam kung ano nang nangyari sa inyo. Kung saan-saan kaya ako naghanap. Hindi ko kayo nakita kaya naisip ko na umuwi na lang at puntahan kayo sa bahay nyo. Pasensya ka na, paring Henry. Hindi na kami nakapagpaalam sa'yo. Ayaw kasi namin makiharap kay Sheila pagkatapos ng mga nangyari. Oo nga. Marami pa naman trabaho na pwedeng mapasukan eh. Kahit hindi humingi ng tulong sa kanila. Ganun ba? Sayang naman kasi. Yung iba nga natutulungan ko. Pero kayong mga kaibigan ko hindi nagtitiwala sa akin. Hindi naman sa ganun, pare. Ayaw ko lang talaga magkaroon ng utang na loob kay Sheila. Siya nga pala, magro-ronda kami ngayon. Sasama ka ba? Oo naman. Siyempre kung nasan kayo, naroon ako. Magkakaibigan tayo, hindi ba? Maraming salamat, paring Henry, ah. Ay, teka, parang may tao rin, ah. Saan, Luisa? Doon, no? Sa likuran ng malaking puno. Parang may nakita akong babae doon. Pero hindi malinaw kasi madilim na eh. Akin na nga yung flashlight. Oh, sige, tanglawan mo. Meron ka bang nakita? Wala. Pero, kitang-kita ko kanina eh. Doon siya nakatayo kanina. Naku, Maring Luisa, hindi mo yan malalaman kung hindi mo lalapitan. Akin na nga flashlight at ako nang lalapit sa punong yan. Nang mahawakan nga ni paring Henry ang flashlight, ay dahan-dahan siyang lumapit sa malaking puno na sinasabi ni Luisa. Hawak niya ang isang sibat. Nang makalapit na siya sa puno, ay wala naman siyang makita. Pero nang makarinig siya ng mga kaluskos sa paligid, ay kaagad siyang lumingon doon. Sa kaliwa at sa kanang direksyon, ay mayroon siyang narinig na mga yabag, kaya nataranta siya kung saan ibabaling ang flashlight. Hanggang sa isang aswang biglang lumabas sa harapan niya. Natumba siya sa pagkabigla at nabitawan ng sibat. Paring Miguel, may mga aswang dito! Tulong! Sabi ko na nga, be. Meron talaga akong nakitang babaeng nakatayo doon. Tumakbo ka na sa barangay hall. Humingi ka ng tulong. Tutulungan ko si paring Henry. Sige, mag-iingat ka, Miguel, ha? Paring Miguel, tulungan mo ako dito! Nandiyan na ako, pare. Tutulungan kita. Paring Miguel, ayoko pa mamatay. Tulungan mo ako. Papatayin ako ng mga aswang na to eh. Habang papalapit ako kay paring Henry, ay nakita ako na 3 ang aswang na nakapaligid sa kanya. Nahawakan na siya ng isa, kaya kaagad kong pinakawala ng unang palasong pako. Tinamaan ng isang lalaking aswang. Galit na galit yon sa aking ginawa kaya kaagad akong sinugod. Sa bilis ng kilos niya ay hindi ko na siya maasinta, kaya hindi ko mabitiwan ang ikalawang palasong pako. Nang dambahin ako ng aswang, ay dun ko naisip na isaksak na lang sa tagiliran niya ang hawak kong palasong pako. Ibinaon ko yon ng husto, kaya nataranta ang aswang na parang biglang ininda ang laso ng palasok. Kusa siyang lumayo sa akin. Hanggang sa makita ko na hinahatak na ng mga aswang sa dilim si paring Henry. Paring Miguel, tulungan mo ako. Ayoko pa mamatay. Mga walang iya kayo, bitiwan niyo ako. Paring Henry! Miguel! Tulungan mo ako! Merong aswang dito! Sa klalo! Luisa! Paring Henry!
Saklolo! Tulong! Diyos ko, paano bang gagawin ko? Pareho silang kailangan ng tulong ko. Tulungan mo po ako. Hanggang sa magpasya ako na sundan si Luisa. Tuloy-tuloy akong tumakbo palayo sa lugar na yon. Kahit narinig kong nagmamakaawang boses ni Henry. Nang pagkakataon nga na yon ay tangay na nga din ang mga aswang si Luisa. Kaya habang papalapit ako, ay tinirador ko ang isang aswang na agad tinamaan sa dibdib. Nang malapit na ako kay Luisa, ay isang malaking aswang ang humarang sa akin. Kaya binunot ko na ang itak sa aking baywang at yun ang ginamit para labanan ng aswang. Miguel! Miguel, tulungan mo ako! Nandiyan na ako, Luisa! Walang hiya kang halimaw ka. Huwag mo akong harangan! Wala ka nang magagawa pa, Miguel. Gagawin kitang kalahi namin sa ayaw mo at sa gusto. Hindi mo magagawa yan, hangal. Hindi ko matatanggap ang pagiging aswang kahit kailan. Umalis ka sa harapan ko! Mabagal ka, Miguel. Hindi kagaya mo ang makakatalo sa akin. Mga walang hiya kayo! Ibalik niyo ang asawa ko! Hindi mo na siya mahabol. Kailangan mo muna akong patayin bago mo magawa yon. Mga walang hiya talaga kayo! Kinuha niyo na sa akin ang lahat. Pati ang kaibigan at asawa ko ay kukunin niyo pa rin. Mamamatay ka! Hindi ka uubra sa lakas ng isang aswang kung ganyan lang ang bilis mo. Mabagal ka talaga. Kung mabagal si Miguel, itong mga palasong pa ako mabilis. Tirahin niyo siya. Mga traitor! Hindi ko nagawang mailagan ang mga palasong pako. Puno ng laso ng mga palasong tumama sa'yo. Ilang sandali lang ay mamamatay ka na. Pero makakaya pa kitang iligtas kasi meron akong pangontra sa lason. Yun ay kung sasabihin mo sa amin kung saan dinadala ang mga taong dinukot ng mga aswang. Sige, sasabihin ko na sa'yo. Ibigay mo lang sa akin ang pangontra sa laso ng palasong ito. Saan nila dadalhin ang aking asawa at si paring Henry? Doon sa malaking lumang bodega malapit sa tulay na bato. Doon sila dadalhin. Sigurado ka ba? Oo, totoo ang sinabi ko. Pumunta ka na doon. Kailangan mo silang sundan dahil kung hindi ay magiging kagaya ko na rin sila. Asan ang gamot pangontra sa lason? Nako, pasensya ka na. Wala palang pangontra sa laso ng palaso na yan. Hangal ka! Nalagutan ng hininga ang aswang. Kasunod noon ay nagbalik siya sa normal na anyong tao. Nagulat kaming lahat nang malaman na iyon si Mang Zinon. Kasunod noon ay naging abo na siya. Kaya kaagad akong umuwi sa aming bahay kasama ang mga tanod at si inay. Kinuha ko ang 2 itim na manok. Ginilitan ko yon at ang mga dugo nila ay nilagay ko sa isang plastic na bote. Inilagay ko iyon sa bag kasama ang mga pilak na barya. Ang ibang dugo ng itim na manok ay inilagay din ng inay sa isa pang maliit na bote para mayroon din siyang dala. Matapos ay bumuo na kami ng plano kung ano pa ang pwede namin gawin. Pinuntahan na namin ang lumang bodega sa kabilang baryo. Nang malapit na sa bodega ay nagtago kami. Bukod pala sa bodega ay mayroon din itong katabi na malaking bahay Kastila na matagal nang abandonado. Tiyak na ito na nga ang pinamumugaran ng mga aswang. Inay, kapag sa loob ng kalahating oras ay hindi kami nakalabas ni Luisa sa lumang bodega na yon, pasukin nyo na. Sige, Miguel. Mag-iingat ka, anak, ha? Kayo din po, inay. Mauna na akong papasok. Maingat nga akong tumalon sa pader na malaking bahay. Kaagad akong nagtago sa estatwang leon na naroon sa tabi ng halamanan. Iginala ko ang aking mga mata. Wala akong natanaw sa aking paligid. Kaya tumakbo ko papalapit sa bodega. Nang biglang may tumalon sa harapan ko, isang aswang. Galing yon sa bubungan ng bahay at kanina pa pala ako sinusubaybayan. Bago pa ako nakakilos,
ay nahawakan na niya ang jacket ko. Binuhat at saka ibinalibag. Pagbagsak ko sa lupa ay nagpagulong-gulong ako. Nahilo ko. Naramdaman ko rin ang kirot ng aking siko na tumama sa lupa. Nang makita kong susugurin na naman ako ng aswang, ay hinugot ko ang itak at tinagasa at nasapul ko siya sa tiyan. Tatapusin na kita, hangal ka! Ah! Paring Miguel, bitiwan mo na ang benditadong itak na yan. Paring Henry? Nasaan ka? Nandito kami, pare. Mula sa likuran ng pintuan ng malaking bahay ay lumabas si paring Henry. Kasama si Luisa. Meron din silang kasama na 2 aswang sa tabi nila. Gulat ako nang makita kong may hawak na patalim si paring Henry at nakatutok iyon sa leeg ni Luisa. Mabuti naman at nasundan mo kami dito. Eto ko na ngayon. Anong ibig sabihin nito, paring Henry? Bakit mo tinututukan ng patalim ang asawa ko? Magkaibigan tayo. Traidor siyang kaibigan, Miguel. Hindi pala tayo dapat nagtiwala sa kanya. Drama lang pala yung kanina na kunwari sinasaktan siya ng aswang para makuha yung atensyon mo. Pinaalis mo ako kaya nagkaroon ng pagkakataon ng mga kasamahan niya na hulihin ako. Kung ganoon ay naulit na naman ang ginawa kong pagkakamali nang iwanan ko ang aking ama sa kamay ng mga aswang. Niloko mo lang pala ako, Henry. Hindi ka pala dapat tawaging kumpare. Huwag ka na magmatigas. Wala ka na rin namang magagawa pa. Nandito ka na sa balwarte ng mga aswang. Pagmasdan mo ang paligid mo, napakarami na nilang na-recruit ko. Kung ganoon ay ito pala ang sinasabi mong trabaho. Nagiging aswang pala ang mga nire-recruit mo. Para kanino sila nagtatrabaho? Sino ang pinaglilingkuran ninyo? Masyado ka ng maraming tanong. Bibitawan mo ba ang itak mo o lalaslasin ko ang lalamunan nitong si Luisa? Huwag mong bibitiwan ng itak, Miguel, ha? Kailangan mo ipagtanggol ang sarili mo. Sige na, pabayaan mo na ako rito. Tumakas ka na. Hindi kita maaaring pabayaan. Hindi kita iiwanan. Sasamahan kita hanggang kamatayan. Henry! Bibitiwan ko na ang itak. Pero bitiwan mo si Luisa. Huwag mo siyang saktan. Madali ka naman palang kausap eh. Sige, bitiwan mo ng itak mo at palalayain ko tong asawa mo. Bata pa tayo ay magkaibigan na tayo. Hindi ko akalain na darating ang oras na ikaw mismo ang maghuhudas sa akin. Anong dahilan mo? Bakit mo to ginagawa? Dahan-dahan kong ang binitawan ng itak. Isang aswang ang kumuha doon at isa rin sa kanila ang kumuha sa aking bag. Itinulak ni paring Henry papunta sa akin si Luisa. Kaagad ko siyang niyakap nang magkalapit na kami. Kaagad kong hinimas ang pisngi niya at pinahid ang luha sa kanyang mga mata. Sinaktan ka ba nila? Ha? Hindi, Miguel. Pero sana hindi mo binitiwan yung itak. Sana tumakas ka na lang. Hindi ako ganoon, Luisa. Nang ikasal tayo ay sumumpa ako na kahit na anong mangyari, hindi kita pababayaan. Kaya magkasama tayo kahit saan pa tayo makarating. Tama ng daldalan. Sumama kayo sa akin. Merong isang tao na gusto kong makita, Miguel. Hawakan niyo yung mga yan. Baka makatakas pa. Bitiwan niyo kami! Saan niyo kami dadalhin? Huwag ka nang pumalag. Sumunod ka na lang kung ayaw mong masaktan. Pagsisisihan mo ang ginawa mong ito, Henry. Matigas ka talaga. Tikman mo tong kamao ko. 2 malalakas na suntok ang ibinigay sa akin ni paring Henry. Tumama iyon sa aking sikmura. Napaluhod ako at hindi kaagad nakahinga. Kaya naman kinaladkad na ako ng mga aswang na humahawak sa akin. Wala ring nagawa si Luisa kung hindi umiyak at sumunod na lang sa akin. Pumasok kami sa loob ng bahay. Nakita ko ang malaki at magandang salas nun. Tinadyakan ako ni paring Henry kaya naman padapa akong bumagsak. Nang iangat ko ang ulo ko, ay muli kong nakita ang taong matagal ko nang kinasasabikang makita. Kamusta ka na, Miguel? Itay? Buhay kayo? Oo,
buhay na buhay ako. Nakatayo ako ngayon sa harapan mo. Pero itay, nakita ni Miguel na salakayin kayo ng aswang. Nakita namin ang mga laman loob niyo sa dugaan ninyong damit. Huwag mo akong tawagin, Itay. Kahit kailan ay hindi kita tinanggap na manugang. Ikaw ang sumira sa mga pangarap ko kay Miguel na makapangasawa ng mayaman kagaya ni Sheila na sana'y mag-aahon sa amin sa kahirapan. Itay, asawa ko si Luisa. Siya ang mahal ko. Bakit hindi niyo yun matanggap? Dahil suwail kang anak. Kung sinunod mo lang ako, sana'y masaya na tayo ngayon. Ginawa ko naman po ang lahat para maging mabuting asawa kay Miguel Ano ba po bang kulang, itay? Ang kulang ay wala kang pera na kagaya ni Sheila. Ikaw ang sumira sa aking mga pangarap. Kung ganoon ay hindi pala totoo na namatay kayo? Drama niyo lang din ang mga nangyari sa inyo, kagaya ng pagkukunwaring ginawa ni Henry. Namatay ako, Miguel. Pero muling nabuhay sa tulong ng kamandag nitong si Sheila na pinuno ng mga aswang dito sa lugar na ito. Kaya ngayon ay kagaya na nila ako. Iyon din ang gusto kong mangyari sa iyo. Hindi ko kailanman tatanggapin ang pagiging aswang. Hindi ako tutulad sa inyo. Kahit patayin niyo pa ako. Huwag kang hangal. Kapag naging katulad kita, sasabihin mo na masarap pala ang maging aswang, lalo na kung makakasama mo ang taong nagmamahal sa iyo ng totoo. Mahal ako ng asawa ko. Siya lang din ang mamahalin ko. Kahit kailan, hindi ko magagawang mahalin si Sheila. Hindi ako nasisilaw sa kanya salapi. Tama si Miguel, hindi kami makikiisa sa inyo kahit anong mangyari. Nagmamahalan kami kaya wag niyo ipilit ang ibang bagay na hindi naman niya gusto. Wala naman ako sa iyong pakialam, babae ka eh. Ikaw ay magiging pagkain ng lahat ng mga aswang na narito at ang aking anak ay gagawin kong kagaya namin para magkaroon na sila ng pagkakataon ni Sheila. Sandali lang, Pinuno. Parang may mali yata. Mukhang nakakalimutan nyo ng ating pinag-usapan. Anong mali? Anong pinag-usapan natin? Ang sabi nyo sa akin, kung talagang gusto ko si Sheila, kailangan kong dalhin dito si Miguel at pati na rin yung asawa niya upang maging katulad natin siya at mapatay ang asawa niyang si Luisa. Ngayon nandito na sila, nagawa ko lang iniutos ninyo. Kaya dapat nyo na rin to pa rin ang pangako nyo. Eh di tanungin mo si Sheila kung papayag ba siya sa gusto mo. Lalo pa ngayong nandito na si Miguel. Ito pala ang dahilan kaya nagawa mo akong traidorin, pare. Dahil kay Sheila kaya paulit-ulit kang gumawa ng mga plano hanggang sa magtagumpay ka na madala kami dito. Pasensya ka na, paring Miguel. Ito lang ang tanging paraan para mapasakin ang babaeng mahal ko. Nagawa ko na ang gusto nyo, Sheila. Siguro naman payag ka nang ako ang magiging asawa mo. Tumanggi si Sheila sa kagustuhan ni paring Henry. Sinabi pa niya na ako ang talagang gusto niya mula noon hanggang sa kasalukuyan. Hindi nagbabago ang damdamin niya sa akin. Lalo na ngayong bihag na nila kami. Ipinamukha niya kay paring Henry na kahit kailan ay hindi niya ito magugustuhan. Sobrang nakaranas ng kahihiyan si paring Henry, kaya lalo siyang nag-ulol sa galit. Nagawa kong traidorin ng sarili kong kaibigan dahil umaasa akong susunod kayo sa kasunduan natin. Sheila, mahal na mahal kita. Lahat ng inutos nyo, ginawa ko. Pero ito lang palang mapapala ko. Patuloy mo lang akong tinatanggihan, Sheila. At hindi ko yun matatanggap. Marami ang pwedeng maging kaibigan. Pero pinakamahirap na maging kaibigan ng taong tuso na kagaya niyong mga aswang. Gagawin niyo ang lahat para sa pansariling kapakanan. Silang itinuring mong mga kasama at kaibigan, Henry. Hangal kang pinuno, Mang Artemio. Wala kang paninindigan. Manloloko ka. Dapat mamatay ka na. Naniniguro lang ako, Henry. Hinudas mo nga ang sarili mong kaibigan, ako pa kaya? Alam ko naman sa mga kilos mo, gusto mo ring maging pinuno ng mga aswang, pero hindi yun mangyayari. Ikaw ang dapat na mamatay. Tapusin niyo ang bastos na yan, walang galang sa inyong pinuno. Sandali lang. Halos kalahati sa mga aswang na narito ay nirecruit ko. Kaya ako lang ang kanilang susundin. Ikaw at ang walang kwentang Sheila na yan, dapat nang mamatay. Tama lang yan, paring Henry. Bawiin mo ang malaking kasalanang ginawa mo sa akin.
mag-alsa ka laban sa mga manlolokong ito. Tumigil ka, Miguel. Kanino ka ba kakampi? Sa akin na iyong ama o sa kumpare mong hilaw na yan? Patay na ang ama ko. Nabiktima siya ng aswang. Sa muli mong pagkabuhay, isa ka ng aswang. Hindi na ikaw ang aking ama. Isa ka na lang halimaw na ginagamit ang katawan ng aking ama. Hangal! Patayin silang lahat! Mga kasama, huwag tayo magpapatalo sa mga aswang na manluloko. Kung nagawa nila sa akin to, magagawa din sa inyo. Patayin natin sila! Saglit na natigilan ang mga aswang na nasa paligid namin. Naguguluhan silang lahat. Hindi alam kung sino ang susundin. Panay ang angilan ng lahat. Hanggang sa magdesisyon ng bawat isa kung kanino kakampi. Kaya nang magdesisyon ng mga aswang na naroon, ay nagkaroon na ng kaguluhan. Sila na ang naglaban-laban. Doon ko nakita ang mga kababaryo ko na naging aswang, kagaya ni na Aling Rosing at iba pa. Nang lumapit sa akin ang isang tauhan ni Paring Henry, ay ibinigay niya sa akin ang itakat ang bag ko. Kaagad ko namang hinatak si Luisa. Pero hindi kami makalabas ng bahay dahil marami pa rin ang aswang ang naroon na naglalaban. Kaya napunta kami sa isang sulok doon. Ano gagawin natin, Miguel? Hindi na natin alam kung sino ang kalaban at kakampi. Si Paring Henry at ang mga tauhan niya ay nasa ating panig. Kaya sa mga tauhan ni na Sheila tayo dapat mag-ingat. Dito ka lang sa likuran ko. Parang Miguel, patawad sa mga ginawa ko. Ako ang nagdala sa iyo sa lugar na ito, kaya ako rin ang maglalabas sa inyo. Sige, Paring Henry. Gawin mo ang tama. Pinapatawad na kita. Mga hangal talaga kayong lahat. Mga aswang na tagasunod ko, patayin silang lahat! Sa ikalawang palapag ng bahay na ito, Paring Miguel, naroon ang inyong anak. Sa ikalawang kwarto mula sa hagdanan. Ang ibig mong sabihin, buhay pa yung anak namin? Oo, si Marites lang ang pinatay nila. Inaalagaan pa rin ng itay ninyo ang anak nyo sa pag-asang makukumbinsi niya si Paring Miguel na maging kagaya niya. Sige na, puntahan nyo na ang anak nyo. Ako lang bahala sa kanila. Nang marinig namin ang sinabi ni Paring Henry, ay tinungo namin ang hagdanan. Nangaharangin kami ni na Itay at Sheila, ay sina Aling Rosing at Paring Henry ang kumalaban sa kanila. Kaya nang makarating na kami sa hagdanan, may mga tauhan si Itay na humarang sa amin. Gamit ang itakay nilabanan ko sila. Malalakas na taga ang ginawa ko sa dalawang aswang. Nang mapatay ko ang mga iyon, ay kaagad kaming nakaakyat sa ikalawang palapag ng bahay. Doon nga namin narinig ang malakas na iyak ng aming anak. Kaya kaagad kaming pumasok sa ikalawang pintuan. Pero may aswang pala sa loob ng kwarto. Kunin mo ang ating anak. Ako na ang bahala sa aswang na ito. Mag-iingat ka, Miguel, ha? Mukhang mabangis ng aswang na to. Alam ko yan, kaya nga ako na ang unang sasalakay. Humanda ka, halimaw. Humanda ka. Tahan na, anak. Tahan na. Nandito na kami ng itay mo. Maraming salamat sa Diyos at ibinalik niya sa akin. Tatapusin na kita. Hindi mo kami mapipigilan na makuha ang aming anak. Patay na ba ang halimaw na yan, Miguel? Oo, patay na siya. Kailangan na nating lumabas dito habang nagkakagulo pa ang mga aswang. May narinig ako nagkakagulo sa labas ng mansyon na to. Sandali nga, sisilipin ko sa bintana. Miguel, nakapasok na sa compound ng mga taong baryo. Tiyak na sila, inay na yan. Kasama ko sila kanina pa. Sinabi ko na kapag hindi tayo nakalabas sa loob ng kalahating oras, pasukin na nila ang lugar na ito. Kaya tayo na. Kailangan na nating lumabas dito. Dalihin mo na ang ating anak. Kaagad nga kaming lumabas ng kwarto at pumunta sa hagdanan. Pero natikilan kami ni Luisa nang makita namin na tapos na ang labanan ng mga aswang. Nanalo ang grupo ni Naitay at Sheila. Pero sugatan na sila pati ang kanilang mga tauhan ay marami na ring mga sugat dahil sa katatapos lang na labanan. Talagang malalakas silang mga aswang.
Sa paanan ni Itay ay nakita kong nakabulagta si paring Henry. Wasak ang lalamunan. Ganon din si Aling Rosie at ang iba pa. Sarado na ang pintuan ng bahay na ito. Hindi na kayo makakalabas ng babaeng yan, Miguel. Muli kong uulitin sa huling pagkakataon. Iwanan mo ang babaeng yan at sumama ka sa akin, Miguel. Sasagutin din kita sa huling pagkakataon. Hindi ko isusuko ang aking pamilya. Bumalik ako para iligtas sila sa mga kamay na aswang na kagaya mo. Mapapahamak ka sa katigasan ng iyong ulo. Kapag sinunod mo ko, bubuhayin ko kayo ng anak mo. Pero ang babaeng yan mamamatay para magsama na kayo ni Sheila. Tama nga si Miguel. Hindi na nga ikaw ang ama niya. Isa ka na lang halimaw na ginagamit ang katawan ni Itay. Hindi mo kami mapipigilan. Makalalabas kami dito sa ayaw at sa gusto ninyo. At paano ninyo gagawin yon? Napapaligiran na namin kayo. Sa pamamagitan ng dugong ito na isasaboy ko sa inyong lahat. Anong klaseng dugo yan? Bakit napapasok kami? Yan ang dugo ng itim na manok. At ang tatapos sa inyong kasamaan ay ang mga pilak na bariyang ito. Saluhin nyo. Wag! Wag! Wag mong gawin yan! Nang isabog ko ang pilak na barya at kumalat iyon sa sahig, ay lalong nataranta ang mga aswang at unti-unti silang nanghina. Iyon ang sinamantala ko para tiradurin sila ng mga palasong pako. Ang mga aswang naman ay nagpumilit na makalabas ng bahay. Sinalubong naman sila ng mga taong baryo sa pangunguna ni Inay. Walang nakatakas sa kanila. Sina Itay at Sheila naman ay tuluyan na ring bumagsak. Natutok nila ang kanilang mga leeg na para bang hindi na makahinga. Ilang sandali pa ay pareho na silang nawala ng buhay. Ngayon ay tuluyan ang matatahimik ang kaluluwa ng aking ama. Panalo tayo, Miguel. Buhay tayo at buo na muli ang pamilya natin. Payakap nga na mahigpit, na mahigpit. Mahal, sobrang higpit naman ang yakap mo. Hindi na ako makahinga. Baka pwede namang luwagan mo ng kaunti. Salamat Kasi kahit anong nangyari, hindi mo talaga ako iniwan. Kagaya nga na sinabi ko sa'yo. Kahit anong mangyari, ikaw pa rin ang mamahalin ko. Ikaw at ang ating anak na bumubuo ng buhay ko. Kaya nga mahal na mahal kita. Pero sana ay patawarin mo si Itay sa lahat ng mga ginawa niya. Oo, alam ko naman na nilason lang ni Sheila ang isipan niya. Kaya masyado siyang nasilaw sa karangyaan. Maya-maya lang ay bumukas na ang pintuan ng bahay. Pumasok doon sina Inay at nakita nga kami papalabas rin ng bahay. Muling napaiyak sa tuwa si Inay nang makita kami, lalo na ang aming anak na si Junior. Niyakap niya ito ng mahigpit at paulit-ulit na hinalikan. Ay naku, Apo. Akala ko hindi na tayo magkikitang muli. Diyos ko, mabuti naman at ligtas ka. Si Sheila pala ang pinuno ng mga aswang dito, Inay. Si paring Henry naman ang taga-recruit ng mga bagong aswang na magiging tauhan nila. Pero sa bandang huli, nagkaonsehan din sila. Teka muna. Hindi ba noong isinama tayo ni paring Henry para ipasok ng trabaho, dinala tayo sa bahay ni Sheila? Kung tama ang kutob ko, kutari ng mga aswang ang bahay na yon. Kung ganun, isalakayin na rin natin ang bahay na yun habang marami pa tayong kasama. Oo nga naman, Miguel. Kailangang maputol lang ang kasamaan nila. Ngayon na natin pasukin ang bahay na yon. Malapit lang doon ang bahay ni Sheila. Kaya nang makarating kami doon, ay kaagad na pinasok namin ang bakuran nila. Pinaligiran namin ang buong bahay. Nang makita kong hindi naman nakasara ang unang pintuan sa harapan ng bahay, ay maingat kaming pumasok. Tahimik na tahimik sa loob ng bahay. Kaya maingat kaming pumasok at dinalugad ang loob nito. Hanggang sa matuklasan namin na ang mga kwartong naroon ay maraming mga bangkay na nakahiga lang sa semento.
ba silang lahat? Oo, sa ngayon ay patay na ang mga yan. Pero kapag tuluyang kumalat na sa kanilang katawan ang kamandag ng aswang, muling mabubuhay ang mga yan. Kaya pala patuloy na nagkakaroon ng aswang. Kung hindi natin naisip ang lugar na to, ilang araw lang may gagalang muli na aswang at mambibiktima. Hindi na mangyayari yon, mahal ko. Dahil ngayon ay tatapusin na natin ang lagim na maaari nilang gawin sa hinaharap. Habang hindi pa sila nabubuhay, sunugin na natin ang lugar na ito para wala ng aswang na mabubuhay pa. Sumang-ayon naman ang lahat ng aming mga kasama. Kaya sinulog namin ang buong bahay. Lahat ng mga naroon sa loob ng bahay ay nasunog. Nagtataka nga kami dahil kahit nasusunog na ang bahay, ay walang taga roon ang lumabas at nakiusyoso. Naisip namin na siguro ay alam rin nila ang bahay na yon ay bahay ng mga aswang. Nang ganap na matupok ang bahay, ay saka na kami umalis sa lugar na yon. Eksaktong papasikat na ang araw nun. Kapag nakapagpahinga na tayo ay muli akong babalik kay Mang Arcadio at isasauli ko na ang mga gamit niya. Gusto mo bang samahan pa kita para personal din ako makapagpasalamat sa kanya? Pwede naman. Isama na rin natin si Junior para mapatingnan natin kay Mang Arcadio. Malayo yun, di ba? Bakit pa natin isasama si Junior? May gusto lang akong tiyakin. Nang makapagpahinga nga kami, ay bumiyahe kami sa bayan ni Mang Arcadio. Isinauli namin ang mga kagamitan niya at kasabay na pinatingnan namin ang aming anak. Sinabi ni Mang Arcadio na nasalina ng kamandag ng aswang ang aming anak. Tama nga ang aking hinala. Kaya pala parang umiiyak siya at napapasok kapag napapalapit ako sa kanya dahil nasa bag ko ang mga pilak na barya. Anong sabi ni Mang Arcadio? Gagaling pa daw ba ang anak natin? Oo, malaki ang pag-asa na gumaling siya. Dahil ang kamandag ay pinadaan lang sa kanyang bibig, hindi sa kanyang mga ugat. Medyo mahaba lang daw ang proseso, pero gagaling ang ating anak. Ay, salamat naman kung ganun. Ilang araw pa kaming namalagi sa bahay ni Mang Arcadio. Sa tulong niya ay naisukan ni Junior ang kamandag ng aswang at tuluyan siyang gumaling. Kaya nang umuwi kami ay masayang-masaya na kami dahil muli kong nayakap ang aking anak. At iyan po ang aking karanasang hindi makakalimutan. Thank you po in advance kung mapipiling niyo ang aking liham para isadula ang aking karanasan. At sa mga listeners kagaya ko ng seryeng ito, mag-iwan lang po kayo ng comment sa ibaba kung nagustuhan niyo ang aking kwento. At kung mayroon din kayong kwento na kagaya nito, ay i-share niyo din para marinig ng ating mga kababayan. Isa lang ang iiwan kong salita sa lahat. Piliin natin ang kaibigang may mabuting puso na kailanman ay hindi tayo iiwanan.